Hello, what's up? This is Kotman back again for another unboxing, and ang itetest naman natin ngayon is the CMF Buds Pro 2. Okay, another bago kay CMF, I believe. So, expectations muna. Supported nito hanggang LDAC, so maganda po yan. High quality po yan na audio codec. Okay, that's a codec. So, very good po ito. Although nabasa ko rin naman sa website niya, supported niya rin ng SBC at saka AAC kung di ako nagkakamali. Yun ay kapag kung gusto mo mas mababa ang latency at hindi ka naman masyadong maselan sa audio. At saka mas tipid yata sa battery yata pag SBC at saka AAC. But if you want high quality audio talaga, supported po niya hanggang LDAC. Alright? Alright na agad sa alright. So, possible na itsura niya. Hindi ko pa nakikita to. Tatanggalin pa natin ng seal eh. Wala na pala masyadong details dito. Anyway, buksan na nga natin. Hop. Saan taas? Oh, ito yata. Yes. Okay. So, kailangan ko daw install itong nating X. Yeah, meron na yata ako nito. Since meron ako nating phone 2A, so hindi ko nagkakamali, meron na naka-install na nating X app dito. Although gagana po ito sa ibang mga smartphones, pero mas ma-maximize nyo daw po talaga yung quality ng lahat ng product ng CMF or lahat ng nating accessories sa mismong nating, syempre, na ecosystem. So, yun. Meron tayo nito. So may kasama tayong ear tips, small and large, base sa small, okay, meron nga ear tips, small and large. So I believe medium yung nakalagay dito. Cable, Type-C, okay, meron din tayong Type-C cable. So yan po mga kasama sa box, maliit lang naman ang box. Understood? So ito po mga kasama sa box, yan lang, yan na po yan, okay? Extrang tips na small and large and charging cable. Yan mismong unit. Let's go! Buksan na natin. Gusto ko na rin makita kasi baka may pa bubuksan. Okay. Iyon. Medyo pinahirapan mo ko. So, cute. I wonder kung para saan yung dial na yan. Kung dial eh. Baka, tingin ko volume ito. Malaki possibility na para sa volume ito. I could be wrong pero tingin ko talaga sa volume to. Gusto ko yung higpit niya, yung haptic niya, yung tunog, yung basta yung quality ng dating lang niya. Hopefully marinig niya. Pero ang sarap lang sa yung lutong may click siya na may nararamdaman kang click, yung nakaka-satisfy na click. Yeah, minor details I know, pero kapag ang isang bagay ay pag-aari mo, you appreciate these little things eh. Yeah. Anyway, buksan na natin. Saan ba bukasan ito? Ito yun. Hindi. Dito sa kabila. Oh. Ooh, okay. So now we're talking. CMF by nothing. Ganda ng pagka-blue, no? May nakasulat sa loob. Wala naman. Mukhang lang yung details lang at saka parang credits. Meron tayong LED rito. Parang nagbukas siya nag-on siya kung okay, nag-on and then mag-off pa yan. Yun naman. Off di siya din. Mag-on siya kapag binubuksan. Sa baba, wala po nakalagay rito. And then sa likod nga ba to? Or gilid? Kasi ito yung likod eh. So gilid is meron tayong Type-C. I believe for charging ito. And then may design pala tayo rito. Okay. So, take out na natin. Satisfying din yung lakas ng magnet. Pag binitawan mo, hinihila na lang niya automatically. Stig. Diba? Ganoon din sa kabila. Okay to. And then, pag tinanggal natin to, of course, check lang natin pakita ko lang sa inyo. Meron tayo ditong charging connector. So, parang pogo pin style. Iyon. So, yan po itsura niya pag walang nakalagay na earbuds. And then, sa mismong earbuds po tayo. Details lang. Dito yung pinaka-connect. And then, itong sa ear tips. Gusto ko lang makita yung pinaka-loob. Okay, mukhang solid. Tapos, sobrang lambot din ng ear tips. I like this. Base sa website, meron daw siyang 6 na microphone. So, I believe 3 rito. And then, 3 din sa kabila. So, 1, 2, 3. Yun, 1, 2, 3. 3 microphone. Yun lang, wala na iba. And then, ayun, meron dito tayong, hopefully may gesture dito. Imposible namang wala kasi ito para naman pwede ko lang sabihin hindi papahuli si CMF pagdating sa technology. May gesture siguro ito. Yeah. Baka ito is para sa tap and so on and so forth. Okay. Of course, identical lang yung dalawa. I wonder kung mabilis siyang kumonek. So, open natin X. Ito yung app nila mismo. Okay. First time ko lang din siyang bubuksan kasi wala naman akong earbuds eh. So, hinayaan ko lang muna siya dyan. So, start. Okay, join. Sige, join natin. Sure, why not? Okay, so, na siya. Dinidetect niya. I hope ma-detect na. Anyway, test ko muna siya ng mga ilang araw. Then, balikan ko kayo para mapakita ko sa inyo yung quality, ha? Skip tayo. So,
after a week, mahigit na actually na ginagamit ko siya. Actually, na-enjoy ko naman siya. Pero syempre may mga observations ako na dapat yung malaman din. And of course, hindi puro positive ang maririnig nyo rito. So, brace yourself. So, unang-una, design-wise. Sa design-wise, eto, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Actually, 9 out of 10. Mas deserving siya sa 9 out of 10. Why? Kasi yung case, hindi lang po ang purpose is para lang sa charging. May isa pa siyang purpose. Pwede nyo rin po itong gamitin, itong kanyang dial for controls. Yes, actually, this one, itong iniikot natin ngayon is for volume. And of course, customizable din to. And kapag pinindot naman po natin, of course, pag isang pindot lang dito sa gitna, magiging pause po siya. And then, double quick press naman for next. And 2 press, tapos hold yung pangalawa. Pwede pong ma-turn off yung control dito sa smart dial. Kung ayaw mong nakokontrol dito yung itong mga earbuds, pwede po nyong i-off ito. Yes, hindi siya yung wala kang choice kundi gamitin ito. Like, what if may gumagalaw, may nakikialam, diba? So, na-adjust yung, yung volume mo, nag-i-skip, so on and so forth. So, pwede nyo pong i-off actually to. Again, double tap, tapos yung pangalawang tap is hold mo lang ng around 2 to 5 seconds kung nagkahamali around that. And mamamatay po yung control dito. And kung gusto nyo mo ibalik, yun lang din. Double tap, yung pangalawang tap, hold ulit para mag-turn on siya ulit. At gagana ulit itong smart dial as controls. Okay? As for the materials, plastic lang to. Hindi ko rin kakamali, parang polymer plastic nga lang ito. Pero in fairness naman, napaka-basic, napaka-simple, walang masyadong arte yung design. So, para sa akin, gorgeous ito. Actually, alam ko may iba pang mga kulay ito. Available siya sa in black, orange, blue, and white. Yeah, pag nakita nyo sa website, pag sinilip nyo yung website, makikita nyo yung mga kulay na available dito. Okay? 4, kung di ako nagkakamali, at least based on the website. Okay? The same goes sa design. Para sa akin, solid din yung design dito. And actually, maganda yung fit niya sa tenga. Pero actually, common naman na ito design. Ganito na rin naman ang design ng ibang mga earbuds. So, I can't really say na unique ito. Ang pinaka-unique lang talaga dito para sa akin is this one. Alright? And of course, bago tayo matapos sa design, kung papansin nyo, meron po tayong bilog doon. Hindi masyadong halata, pero yan po ay button. Okay? So, what that can do is, what if is kapag gusto mo siya ulit i-pair sa ibang unit, sa ibang smartphone, sa laptop mo, sa PC, or any Bluetooth device. Kung gusto mo siyang i-pair sa iba, ilolong press mo lang po siya, around 5 seconds kung di ako nagkakamali. Basta alam ko ilolong press lang ito, and then kapag nag-blink siya, like, press natin, yun. Pag nag-blink siya ng ganyan, ibig sabihin pwede na po siyang i-pair sa ibang device. Just in case na curious lang kayo kung paano siya kukontrolin, o what if hindi CMF phone or hindi nating phone ang gagamitin mo, like iPhone, laptop, PC. Pwede po kasi ginamit ko rin po siya sa ibang devices. Actually, mostly ginamit ko siya sa aking PC. Makikita nyo dyan sa screen. And napakaganda po ng kanyang latency dito. Although wala ka nga lang control masyado kapag Windows ang gamit mo, available lang po kasi yung app niya sa Windows and Android. So, kung ibang brand ang gamit mo, hindi Nothing, like Samsung, Infinix, on and so forth, pwede pa rin naman po, install nyo lang yung Nothing X app. Okay, ano yung Nothing X app? Yan. So, available po siya sa Google Play Store and iOS. Just in case na gusto nyo siyang gamitin sa inyong mga iPhones and other mobile products. So, yun lang po. So, hindi po exclusive siya sa Nothing. Pwede nyo pong gamitin sa ibang brand, which is very good para kay Nothing kasi at least mas marami ang pwedeng magka-interest dito at marami pwedeng gumamit. Now, for connectivity, supported po nito ang Bluetooth 5.3. Okay? And up to 10 meter yung range po niya. Within 10 meter, maganda po ang kanyang reception. Tested ko na rin siya. And of course, ang codec na pinaka-supported nito is LDAC. Nakalagay naman sa kanyang box actually. LDAC. Pero kapag ka magi-gaming kayo, meron kasi po sa app. Yan, papakita ko lang sa inyo. Dito, pag nandito na kayo sa mismong Nothing X app, click nyo lang to. Meron po siya kasi ritong low lag mode para for gaming. And yes, nagamit po natin yan sa gaming. Mamaya papakita ko sa inyo. Kapag ino nyo po yan, mawawala po yung LDAC nya. Of course, mataturn na po yung kasi masyado po mataas ang bitrate noon, mataas ang data, so hindi siya pwede sa gaming. So kapag inon nyo to, bababa po yung data na binabato niya, bababa po siya sa SBC and AAC. So that means tatlo po ang pinaka-codec na ginagamit nito. LDAC, SBC, and AAC. Yun po yung mga main codecs niya. Although supported din po niyang aptX, so on and so forth, but yun yung pinakamadalas na nakita ko na ginagamit nito ni CMF Buds Pro 2. At least sa mga smartphone ko. Baka sa smartphone yung iba, okay lang din naman yun. At least meron siyang ganung feature na pwede siya pala sa gaming. Basta meron lang kayong app, and of course,
turn on nyo lang tong low lag mode. Of course, meron din silang high quality audio. Just in case naman na gusto nyo talaga sound trip, talagang ang trip nyo ay marinig lahat ng mga instruments, lahat ng content ng isang music o ng isang audio file. Turn on nyo lang tong high quality mode. Meron siyang ganon, which is very good. Almost, para na rin akong gumagamit ng IEM. Meron po kasi ako ditong tatlong IEM and masasabi ko, medyo lumalapit na siya doon. Pero, of course, hindi pa rin kasing ganda ng mga IEM talaga ng mga wired earphones, okay? Now, ang nagustuhan ko rito kasi napaka-quick po ng connectivity niya, no? Kung papansin nyo, close natin to, di-disconnect siya, di ba? Yan, disconnect. Now, kung gusto mo i-connect lang siya ulit, make sure lang na buksan mo lang ito, napakabilis lang po niyan actually. See? Wala pang 3 seconds yun, parang 1 to 2 seconds lang, connected agad. I like that kasi parang sobrang instant. Like, kunwari, may tumatawag, hindi mo suot ito, and then gusto mo kumonek agad, hindi mo na po problemahin po yung connection. As long as connected na siya sa smartphone mo, pagbukas ng case, matic, 1 to 2 seconds, connect agad siya. Pakita ko ulit sa inyo. And then, buksan natin, walang cut. 1, 2, 3, 3 seconds. Pinakamatagal yung 3 seconds. Still, ang bilis pa rin po nun. Diba? Susuot mo pa rin naman yun eh. May time pa para mag-loading siya. So yun, very quick po siya, which I like very much kasi yung aking Ace Fast, this one, ang current na ginagamit ko, mumurahin lang po ito. I believe nasa 1,000 to 2,000 lang yata ito. Medyo bitin na bitin ako rito, and of course, every time na gusto ko siyang i-connect agad, kahit connected din siya sa smartphone ko, uulitin ko pa, hanapin ko pa na ko-connect siya. Make sure na itatap ko siya dun sa options ng mga gusto ko nakakonect. So, hindi agad-agad. Pero this one, ang ganda ng experience ko rito. Very good. Ang bilis ng connection. Also, add ko lang din, sa connection pa rin tayo, supported din po niya ang dual connection. That means pwedeng dalawang smartphone ko-connect dito. Although, tinry ko siya sa Windows PC ko at saka dito sa smartphone, napansin ko lang ang bilis niyang malobat kapag kaganon. So, make sure lang na aware kayo na mabilis po siya malobat kung i-activate niyo yung dual device mode. Actually, nandito lang siya. Pag open natin dito, dual connection. Yan, dual connection, ibig sabihin kaya niya hanggang 2 devices. So, very good na may ganong feature, pero gamitin nyo na siguro kapag kailangan nyo talaga kasi hindi ko siya i-recommend. Ang bilis niya malobat sa dual mode. Like, ang usual ko na 3 to 4 hours naging 2 hours lang, ganun lang, lobat na agad siya. Just so you know lang naman. And then, lipat naman tayo ngayon sa battery. Each earbuds has 60 mAh na battery. Each po yan ha. Itong case naman has 460 mAh na battery. So basically, makakapag-charge ka dito ng 2 to 3 times ng earbuds mo bago siya tuloy malobat. And ang translation po niya na gamit, more than at least 15 hours. Tuloy-tuloy bago mo talaga totally malobat itong case na to. Plus yung earbuds. Sa charging naman, from 20%, kung di ako nagkakamali, actually tinansya ko lang kung 20% yung possibly 15% pa nga yun eh. Pero base sa mga test ko, bago siya ma-full charge, inaabot din ng 1 hour 15 minutes to 20 minutes. So, almost 1.5 hour na rin bago ko talaga siya ma-full charge. So, mabilis na yun para sa akin actually kasi kung ganito naman katagal ko siyang magagamit at hindi rin naman 24/7 ko siyang kinakabit sa tenga ko, masakit sa tenga kapag nakastack na ito kasi dun eh. Pero kung kayo yung tipo na nakakastack sa tenga nyo ang earbuds, yun. Just so you know, medyo matagal yung charging niya, 1 hour 15 to 20 minutes. Worst case scenario, 1 hour 30 minutes. Okay? Ngayon, I'm sure aware naman kayo na supported nito ang noise cancellation. So, sa observation ko, at least 4 hours continuous na use per earbuds. Itong earbuds na to, 4 hours kapag naka-turn on ang ANC, around 70 to 80% lang yon. Kapag sinagad mo sa 100%, mas maikli pa, around 3 hours na lang. Kapag naka-turn off naman ang noise cancellation, mas mahaba-haba ang buhay niya. Kaya po niya hanggang 5 to 6 hours. Okay? So, mas mababa siya actually sa claim ni CMF or nothing na around 6 to 8 hours. No, hindi naman. 5 to 6 hours lang actually. Sa 70 to 80% lang yun kasi usually doon lang ako naglalaro. 50% kapag may iba akong kausap. So, binababa ko rin siya sometimes. So, around 5 to 6 hours lang talaga. ANC off or noise cancellation off. Okay? Or active noise cancellation off. Okay? Ngayon, kung nagmamadali naman kayo, actually, mabilis naman itong mga full charge. Itong earbuds mismo, madali po ito ma-full charge. Ito lang yung sinasabi kong 1 hour and almost 30 minutes. But, if you want na ito lang ma-full charge agad, actually, na-full charge na siya within 15 to 20 minutes. Yeah, full charge na to. Ito pwede mo nang tanggalin sa case. Hayaan mo na yung case mag-full charge. Pero ito pwede mo nang gamitin agad after 15 minutes at least. Around that.
not exact 50 minutes. Pero pwede mo na itong gamitin, full charge na agad to usually. So ayan, sa features naman niya, bibigyan ko siya ng verdict actually. As you can see, meron po siyang tatlong noise control. The noise cancellation, transparency, and off. Since first time ko ma-explore talaga ito, actually alam ko meron na talaga yung ibang mga dumaan sa akin ng mga earbuds, but this one kasi merong app na talagang naka-specify at saka naka-focus sa tatlong ito. So mas na-enjoy ko siya at mas na-appreciate yung differences ng tatlo. So sa off, ito yung normal na kung ano lang ang kayang pumasok sa tenga mo habang nakasalpak sa loob ng tenga mo ito. Sa transparency naman, actually, binuboost niya yung sound ng paligid mo habang may tumutugtog dito sa earbuds. Okay, so kung gusto mo naririnig mo lahat, like kunwari lang, hindi ko i-recommend ito, pero kunwari, gagamitin nyo siya habang nagda-drive kayo, I would suggest use the transparency kasi parang ginagamit niya ang microphone ng earbuds na to kasi meron po siyang tatlong microphone each, so bali 6 na microphone. So parang ginagamit niya yung microphone ng earbuds na to para mas ma-enhance yung sound sa paligid, mas marinig mo yung paligid. So parang in a way, parang siyang low-end na hearing aid, parang ganun ang dating. Napansin ko lang na ganun siya. Again, pag off, maririnig mo lang yung kayang pumasok sa tenga mo na sound, but with transparency mode, binuboost niya yung sound sa paligid mo plus may music pa. Pero syempre kung gusto mo lang marinig yung sa paligid mo, off mo na lang yung music. Pwede po siyang para siyang budget hearing aid. Yun ang dating. Now, of course, sa noise cancellation, halos hindi mo marinig sa paligid. Pero sa test ko, kapag nagpapatugtog ako sa PC or sa smartphone, naririnig ko pa rin ng konti, pero at least yung mga background noise na parang malalayo na, hindi ko na siya rinig. So, very good din. Nag-work talaga ang noise cancellation niya. Okay? And speaking of noise cancellation, syempre, tinest ko rin yung kanyang microphone. Ito po yung actual na test. Papakita ko na lang din sa inyo using video call. Okay? So ito po ang test ng CMF Buds Pro 2. Yan, testing natin ngayon yung microphone niya, kamusta yung quality. So currently naka noise cancellation off. So I'm sure malinaw po kasi na-test ko na to recently. Alam ko malinaw talaga ang audio nito. Ngayon, lalagyan natin siya ng konting tunog ng electric fan. So bubukas sa electric fan. Pero hindi nakatutok muna sa atin yung hangin. Nakatutok lang muna sa baba. At least narinig nga natin yung tunog ng electric fan. Kamusta? Narinig nga ba? Malinaw ba na-affect ang quality ng audio mo or what? Kamusta? Ngayon, try natin, ilipat natin siya. Ito ginagawa natin, sisimulate na kasi po natin yung tunog ng labas kung natin may background noise. Ngayon, ililipat natin siya sa noise cancellation mode. Yan. Ngayon, naka-noise cancellation mode na po siya. Dito actually sa hindi ko narinig masyado yung konti na. Pero kamusta naman yung microphone? Yung button mismo sa tinatawagan rin. Ngayon kasi sinisimulate natin yung may background noise, diba? So, naka-noise cancellation on, may tunog po tayo pero lamang po yung hangin. Kamusta po yung quality? Maganda pa rin ba? Umina, lumakas, garal-galwan? O yan, kamusta? Rinig pa yung yung electric fan. Ngayon, try naman natin yung may hangin. So, tutok ko lang sa alarm ko. Hindi natin sa number 3 para malakas talaga. Tapos sa quality, noise cancellation on pa rin tayo, pero may ingay na ng electric fan, may hangin pa. So, sinisimulate naman natin what if mahangin sa labas. So, kamusta lumabo ba yung flow, kamusta yung quality, so nagkasalita, so tuloy pa rin ako sa salita, nagkakaroon ka ng putol-putol, naiintindihan niyo pa rin mga ako, kahit na tinalakas ako yung boses ko, nagkakaroon ba na epekto yung hangil sa microphone quality. Ngayon, i-off natin yung noise cancellation, lipat tayo, lipat lang natin sa off, naka-off lang ngayon ang noise cancellation. Kamusta naman yung quality ng boses ko? Narinig ko ba ng maayos? Kamusta yung mic? Yung background noise? Yung electric fan, pati yung hangin? Naka-affect naman sa quality ng microphone. Okay? Yung sagap na ng tunog. Naka-affect ba? So ito po, again, ito po, noise cancellation off. Okay, naka-off. Try natin ibalik sa cancellation on para makita nyo lang kung may difference. Yan. Noise cancellation on. Kamusta yung quality? Magsasalita ko na tuloy-tuloy ulit. Umina ba yung boses ko? Nagmapol? Putol-putol ba? Naka-apekto ba? Masyado ba wala at electric fan? Yung hangin, naka-apekto ba? Quality, okay? So yun. Parang for baseline lang ulit. Tatanggalin ko lang ulit yung tunog ng
tatanggalin ko lang yung electric fan, pero nandun pa rin yung tunog, bukas pa rin po yung electric fan. Kamusta? Ito po yung quality ulit ng tunog ng microphone niya. And then finally, balik tayo sa cancellation off, noise cancellation off. Kamusta ang quality? Narinig pa rin ba ako na malinaw? Rinig pa rin yung electric fan na umaandar, pero hindi po nakatutok sa atin yung hangin. Kamusta yung quality? Mas naiintindihan ba o mas sumabog, mas mapul ba? So, pagdating sa microphone, actually, medyo na-impress ako sa kanya kasi yung ginagamit ko na Ace Fast, this one, ang microphone ito is sobrang hina, parang garbled, okay? Even kahit walang masyadong ingay sa paligid. But this one, pag walang ingay, very useful. Pagka medyo may ingay, syempre nandun na yung medyo challenge sa kanya. Pero at least, malakas pa rin yung sagap ng microphone niya and nagkakaintindihan pa rin kami. Kahit pa paano, narinig nyo naman sa test, diba? Nang kausap ko during video call. So pwede po pala ito pagdating sa video call. So maganda yung mic niya, useful at talaga namang malakas ang sagap. Okay? Pansinin ko lang din another feature niya na nagustuhan ko rin, yung kanya actually bass control. This one. Yes. So, pwede mong i-adjust yung ultra bass on and off. Meron tayo. And of course, may level din tayo para i-adjust siya na i-adjust base sa gusto mo. Pero para sa akin, okay, sapat na itong dalawa. Itong level 3 lang. Pwede pa rin ibaba actually hanggang level 1. But level 3, para sa akin, sweet spot. Okay? Kasi maganda na yung bass. Pero promise, effective talaga yung bass niya. Nag-work talaga. And kung compare ko dito, wala, iniwan ang bass nito ng isang ito. Ang bass niya actually malapit na doon sa ginagamit kong IEM. Nabitin nga lang ako ng konti sa kanyang vocals at saka yung mga mids at saka highs niya. Medyo parang hindi ganon ka Pinoy yung tunog. Kino-compare ko kasi siya sa IEM ko eh. So hindi siya ganon ka crystal clear yung kanyang mga highs, okay, at saka vocals. Pero pagdating sa bass, no doubt maganda ang kanyang bass. Pwede, sumasabay na rin naman. Now, syempre ginamit natin siya sa gaming. Sa gaming po, napansin ko meron siyang around 50 to 100 millisecond delay. At least observation ko. Pero nung tinurn on ko nga itong low lag mode, napansin ko mas bumaba ng konti and mas naging real time yung tunog na kapag, especially nag-player po ako ng first person shooter like Farlight, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. So, mas na-appreciate ko siya nung nag-low lag mode ako. This one, para sa gaming mode. Again, nasa nating X app settings po ito. Pansin ko mas bumaba yung delay niya to 30 millisecond. At least observation ko. So, again, you can use this for your gaming. Pwede. Okay? Not the best, pero pwede. So, overall verdict, okay? Overall verdict na po ito. Bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Okay? So, may mga konting bitin lang ako sa kanya, pero for the most part, pasadong-pasado siya sa akin. And natutuwa lang ako rito kasi yung mga dumaan sa akin, halos wala akong equalizer, wala akong customization, lahat naka-preset na. This one, may available kang preset sa equalizer, plus you can also custom base sa taste mo sa music. You can always adjust, so on and so forth, yan. Depende sa trip mo. This is the custom. Kung gusto mo lang naman na i-customize yung tunog nitong CMF Buds Pro 2. Now, ang pinaka-favorite ko rito actually itong Dirac Opteo kasi maganda yung bato niya, yung tapo niya. Talagang nagsusurround. Plus, meron siya actually yung feature dito na spatial audio effect. This one. So, i-on mo lang to, parang nasa paligid mo talaga yung tunog. Okay, hindi lang kaliwa or kanan. Pag ito ang tinurn on mo, suot mo to, parang nasa paligid ng gagaling yung tunog. So, ang solid nun. Very good. And of course, kita natin dito sa mismong app yung percentage ng battery, yung earbuds, nakikita natin left and right, 100%, yung case 80% na lang. Galing. So, yung attention to details dito ni CMF, kung alin man lang gumawa sa kanilang dalawa, is top-notch talaga. So, that is why I'm giving this one 8 out of 10. Okay? So, yun. Again, this is CMF Buds Pro 2. Yun. Bago tayo magkalimutan, yung price nga pala, no? Base kay Digital Walker, ang price niya is 3,790. So, almost 4,000 po. Okay, yun. Ito po yung mga price ng mga latest product ni CMF. So, yan po. The CMF Watch Pro 2, the CMF Buds Pro 2, yan. So, price po niya is 3,790. So, hanggang doon lang. This is Godman. I'll talk to you again soon.